Yan mga paryente, isang mainit na umaga. Silipin po natin ito pong bagong pula po natin na papaya. Ayan, ito na po yung natira. Kasi inatake po kasi ito ng yung daga. Kala ko nga kukunti na lang yung natira. Buti na lat binilang po ito kahapon. Umabot pa po ng kulang-kulang 200. Pero ganun pa man mga prente, kulang pa rin po ito kasi medyo loging-logi ho tayo pag kukunti lang po yung itinanim po natin. Logi ho tayo sa panahon, oras, pati na rin po yung labor. Kaya nagpadagdag na rin po tayo ng po rito. Magpapahabol po tayo. At pa lang naman ito, 2 linggo magmula nung ipinuna. Napakatalas ng ngipin po ng mga parente, yung daga, kasi yung lagayan natin ng itlog doon sa post harvestation po natin, yung pong flooring po niya, ito po yung flooring po niya, talagang ningat-ngat po ng daga, nakalusot po sila doon, kaya nag-reinforce po tayo doon sa lagayan po ng itlog na yung screen. Ayan, at nagpalagay na rin po tayo ng pintuan po rito, kasi ginawa po kasi ito ng yung mga aso po nito, yung mga alagang aso po natin, ginawa po itong dito sila namamalagi at dito na rin po sila natutulog. Darating ang panahon mga parente, pag naka full na po tayo, maaring mapupuno na po ito sa mga mga punla po natin. Kaya nagpahabol po tayo na nilagyan po natin ng pintuan para hindi po mapasok mga alaga po nating aso. Ayan. Sa ngayon po habang hindi pa naayos yung ating blade po ng ating traktor, yung pong isang blade hindi yan disc flow po kasi yan, yung nasira po yung yung rotivator, yung pandurog. Nilinis muna natin ito pong mga nakahigang mga kawayan po rito. Maraming humihiga ng kawayan dito, sanhi po ng bagyong Tino. Ngayon nilinis. At yung ibang pong kasamahan po natin nandoon po, kumukuha po ng yung mga kawayan na gawin po nating balag. Nakahanda na po itong lupa po natin mga paryente. Yung kulang na lang po nito, pagdurog na lang. At mayroon na tayong maraming naipon na mga kawayan para po sa balag. Tapos ito na lang, kung naayos na sana yung ating motivator doon po sa ating traktor, yung pong blade po niya na pandurog, nagawa na po ito kasi handang-handa na po ito mga paryente. Ito pong lupa na to, ayan. Ito nga pala mga paryente, ito po yung ating rotivator implement doon po sa ating traktor. Ito po yung pangdurog, ayan ang dami po nakain po niya pangdurog po ito. Kasi yung pong lupa po natin nakahanda po yan, hindi po pwede tamnan po yan kasi dapat po yan durugin muna bago gumawa ng plat, saka tayo makapag-umpisa na makapagtanim. Sa ngayon po inaayos pa po ito. Ito po yung sira po niya, ito bearing at saka yung pangtakip po rito kasi lumalabas na po yung grasa. Kaya hindi magtatagal po yung bearing po niya, madaling masisira kasi sira na nga yung yung takip po niya rito, yung lagayan po ng grasa. Ayan, yan, pasok po tayo dito po sa ating greenhouse. Ihahanda na po natin ito kasi binibili na po yung UV plastic pampalit po dito po sa nasira po nating bubong po rito. Actually, mayroon na pong dumating kaso sobrang nipis kaya binibalik. Bumili ho tayo uli yung medyo makapal. At pansinin niyo mga paryente, walang butas po ito kasi binaligtad po kasi nakataob po kasi ito may mga butas po ito katulad po nito dito po sa lang nilinis ito nung araw tapos itinaob habang hindi pa ginagamit. Sa ngayon po habang nandito pa po yung ating maintenance, ipapahanda na po natin ito para pag dating po ng ating UV plastic
wala na, wala na ho tayong gagawin paborito sa loob habang bakante pa po itong ating mga maintenance. Ito nga pala yung pang-ipit, ito yung pang-ipit doon po sa ating bubong sa gilid, paikot. Ayan, at pati na rin po ito mga paryente, papaayos na natin po itong shade net. At saka ito pong nasira po rito, mayroong nasira po rito sa gilid. At yan, para makapag-umpisa na po tayo, balik na po tayo operate po rito sa ating hydroponics. Ayan. Ayan mga paryente, ito po yung linyada natin. Galing po doon sa kabilang farm, doon po sa lagon. At dito po natin yung pinapadaloy po yung ating tubig lagon papunta rito po sa eco farm. Pinapasecure po natin. Baka mami ay maunahan pa tayo, napakamahal po nito. Buti na lang yung may natira pa. Yung iba po nito mga paryente talagang tinangay po ng baha. Sapa po kasi itong gilid ng mga paryente. Yan. Yung linyada po natin na yan, lagon na po yan mga paryente. Lagon po natin. Tapos dyan tayo. Dyan nang gagaling po yung ating tubig na binabatok po rito sa eco farm. At ito na po yung mga naiwan o natirang mga linyada. Yung iba po tinangay po ng baha. At isisecure po natin ito. Baka napakamahal pa naman ito. D4 po ito mga paryente. Yan, isisecure po natin yan. Yan mga paryente, dito po tayo sa layers ko po natin. Ito po yung mga natira doon po sa Bagyong Tino. Mayroon po tayo mga 148 na layers at saka may isang nahalong tandang. Yung tandang po natin mistiso po ito. Ayan po mistiso pasilan. Kaya ibukod po natin yung mag-isang tandang na yan mga paryente, kasi ang mangyayari po dito, yung mga itlog po natin yung iba fertile. Magkakadelikado pag hindi maibenta kaagad. Pag tatagal magkakaimbrayo po yung ating mga itlog at ayaw natin maibenta yung may dugo yung itlog po natin, yung na ibenta. Kaya yung tandang na yan, yung mag-isang tandang na yan, ililipat po natin yan. May pinapaayos na po natin yung pong ililipatan po niya. Ayan. Ayan, silipin po natin. Ito pong itinanim natin Carabao grass. Buhay na po sila mga paryente. Pero pansin po natin na sa halip na kakalat po siya, pataas po yung tubo po niya. Subukan kaya nating ititrim po ito. Baka naman ay magkakalat po siya, hindi po yung pataas po yung tubo po niya. Ito po kasi yung nandito. Dati po kasi itong dati po itong na Carabao grass po rito, kaya hindi na po tinamnan dito banda. Yan, buhay na po siya, pero pataas po yung tubo po niya, hindi siya kumbaga kumakalat. Pa sideways po yung pagdadami po niya. Kaya maganda siguro kung ititrim po ito. Subukan natin ititrim para baka naman kakalat siya sa gilid. Ayan.